Masintabi po sa mga kumakain, pero kakambal po ng tag-init, di ba? Yung Makati sa anit ng mga kuto. Sa Lawag, Ilocos Norte po, isang batang babae ang kinailangang gupitan ng buhok. At ito pasintabi po muli, pinugaran na kasi ng kuto ang ulo po niya. Kwento po ng lola ng bata, madalas raw kasing magbabad sa araw ang bata para maglaro. Ganyan din po ang problema ng ilang magulang sa Aurora, Isabela. Pinutakti rin kasi ng lisa at kuto ang ulo ng kanilang mga anak. Kung napapakamot ulo kayo kung saan ba nakukuha ang mga lisa na yan at mga kuto, ang sabi po ng Research Institute for Tropical Medicine ay karaniwang nagkaka-lice infestation ang mga bata dahil po sa close contact. Prevention is better than cure, ika nga. Kaya iwasan daw po na malapitang makikipagsalamuha sa mga taong may kuto na tulad po na lamang habang naglalaro. Iwasan din daw ang sharing o hiraman ng mga bagay gaya po ng suklay, hair accessories, beddings at iba pang sinusuot sa ulo. Mas maganda rin daw kung ihihiwalay muna ang mga taong infested nito. Sa ngayon, pinakamabisang gamot pa rin sa kuto ang anti-parasite medication na pediculicides. Ayan ho makakatulong din daw ang pagsusuyod, pagpapakalbo, pati na ho ang pagpapalit ng damit at gamit sa higaan. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.